Welcome back to my channel! For today's video, i-share ko po sa inyo kung paano makapasa sa... What's up mga ka-abnormal? Welcome back to my YouTube channel! For today's video, i-share ko po sa inyo at magbibigay ako ng tip kung paano makapasa sa online English teacher kung kayo ay mag-a-apply. Okay, kung may bala kayo mag-apply bilang home-based online English teacher, panoorin niyo itong video na to hanggang dulo. Okay, so now let's start. Okay, saan ba ako mag-umpisa? Siyempre, mag-umpisa ako sa simula at kung ano yung una. Charot. Okay. So, una, kung gusto nyong mag-apply sa home-based online English teacher, kailangan nyo magpasked ng interview. Saan magpapasked ng interview? Nandiyan po sa description box yung link kung saan kayo pwedeng pa-schedule ng interview. Okay, so yung company na po na nasa description box, yun po yung pinagtatrabuhan ko. Pero kung ayaw nyo naman po sa company na yun, pwede naman kayo mag-search ng ibang company o ESL company na merong home-based online English teacher. Kasi, yung share kong description box ay yung pinagtatrabuhan ko. Nasa sa inyo kung gusto nyo i-try or kung gusto nyo mag-import ng company na yan. Okay, hindi ko siya pinipilit. Hindi ko siya masyadong what's it called this? Hindi ko siya masyadong nire-recommend kasi hindi ko siya masyadong nire-recommend kasi madami namang company dyan. Kasi isipin nyo, diba, nag-ano na ako para sa referral. Kasi totoo kasi guys, may referral fee yan. Pag kunyari, nakapasa ka, tapos naging part ka, syempre magkakaroon ako ng tawag dito, magkakaroon ako ng parte gano'n, kaya magkakaroon ako ng interest. Pero hindi naman ako masyadong sa referral fee kasi syempre based on my experience, diba, hindi naman siya gano'n pero para sa mga gustong i-try, ayun, okay naman siya, tiyagaan lang talaga. Okay, tapos next, syempre pag nyo ng pasked ng interview, syempre dapat kung magpapasked kayo ng interview, dapat makaka-attend talaga kayo, saka dapat well prepared kayo kasi sa during interview, ayun, may mga tatanong sa inyo na hindi nyo inaasahan, di ba? Kaya dapat well prepared kayo. Tapos ba? Siyempre dun sa pagka-schedule ng interview, makikita nyo naman doon lahat ng kailangan na information. Tapos may milig lang kayo ng date saka time kung kailan kayo magpapa-interview. Tapos after dun, may marireceive kayong email. Okay? Gmail. Sa Gmail nyo. Kaya sa Yahoo Mail nyo. Yun. Tapos, kunyari, naka-receive na kayo ng email. Tapos kunyari that day, ito, dumating na yung araw ng interview nyo. Dumating na rin yung oras ng interview nyo. Tapos, hindi pa kayo tinatawagan. Tapos, lumagpas na yung time, hindi pa rin kayo tinatawagan. Ang gawin nyo, i-follow up nyo yung na-receive nyong, di ba, dun sa na-receive nyong Gmail, may makikita kayong Skype name dun ng mag-i-interview sa inyo. I-chat nyo yun sa Skype. Tapos, i-follow up nyo yung interviewer na nakasked kayo for interview ng ganong oras. Kasi, nangyari na kasi sa akin yun na lumagpas na yung time, tapos walang tumatawag sa akin. Kaya ginawa ko, finalo up ko yung mag-i-interview sa akin. Kasi, baka ngayon, sa dami na nag-a-apply, nakalimutan. Kaya follow up nyo na lang. Saka yun pala guys, kailangan nyo ng Skype account pag mag-a-apply kayo. Skype account, kasi doon ginagawa minsan yung interview. Kung hindi sa Skype, sa cellphone.
true call. Kasi, ayun, may dalawang klase kasi yun. Pag sa true call, hindi mo makikita yung interviewer. Sa telephone lang kayo mag-uusap. Doon kayo niya i-interviewin. Tapos, pag sa Skype, makikita ka ng interviewer. Tapos, pero hindi mo siya makikita. Doon kayo doon kayo niya i-interviewin. Ayan. Tapos yun. Tapos tayo sa unang step. Next step nun, kung ano yung tatanungin sa inyo, di ba? Yun yung mga kadalasan tinatanong sa akin eh. Ano nga bang tatanungin sa inyo? Siyempre, di ba, pag during interview, itatanong yung personal information nyo. Siyempre, sasabihin nyo yung personal information nyo. Tapos, minsan, ayun, kadalasan talaga tinatanong yung educational background. Simplihan nyo lang. Pwede nyo sabihin yung, di ba, personal information, name, age, school na pinagtapusan nyo, tapos, previous work or current work. Tapos, kung may experience kayo ng teaching or wala. Tapos, kung may baby kayo o wala. Kasi minsan, importante rin na malaman nila yun. Para alam nila kung makakapag part-time ka or full-time ka or kung kaya mo mag full-time kahit na may baby ka. Diba? Mahalaga yun na malaman nila. Kasi, kunyari, sabihin mo na may baby ka. Siyempre, iisipin nila na na, paano yung baby mo? Gano'n kasi nangyari sa akin eh. Sinabi ko na may baby ako. Tapos sabi niya, paano yun? Sino mag-aalaga ng baby mo? Tapos sabi ko, nandiyan na may husband ko, tapos yung parents ko na magsusupport sa akin. Gano'n. Tapos, ayun. Na-convince ko sila sa ganun. Napaliwanag ko na kaya kong mag full-time kahit na may baby ako. Na parang pinakita ko sa kanila na kaya kong i-manage yung time ko. Kasi importante yun. Kasi minsan kasi nagbe-base talaga sila sa family background mo. Diba? Ayun, tapos ano pa ba? Pagtapos nun, may tatanungan sila sa'yo. Madali lang naman yung tanong. 2 tanong lang. O minsan, 1 lang. Ang kadalasan na tinatanong, ganito kasi tanong paano mo, di ko na sabihin sa English kasi baka magkamali, baka mabash pa ako yun. Diba? Daming basher ngayon eh. Daming basher, malila English, ang dami nang mababash sa'yo. Kaya tatagalogin ko na lang. Ganito yung tatanong sa'yo, paano mo makukuha yung attention ng bata kung, paano mo makukuha yung attention ng bata kung ito ay, kunwari, kung ito ay naglalaro, or hindi nagpe-pay attention sa'yo, tas yung age niya, mga 4 years old, 6 years old, ganun, paano makukuha yung attention ng kid na yon or yung bata na yon? Yun talaga yung pinakatanong nila. Medyo magulo ba? Basta yun, paano mo makukuha yung attention ng bata na yon? Na ayaw makinig sa'yo, na ayaw mag-pay attention sa'yo, na basta laro ng laro, ganun. Tapos, ayun. Nung una kong interview nun, nashock ako. Kasi hindi talaga ako prepared. True call pa ako tinawagan nun. Nung pagkatawag sa akin, takbo ko sa kwarto ako tumakbo kasi maingay din dun sa baba. Nagkakantahan din dun that time. Tapos, basta kabang-kabado ako, hindi ko alam yung sasagot ko, pati yung pagpapakilala ko sarili ko, utal-utal, mali-mali. Kasi nga, hindi ako prepared. Tapos, ayun, tapos yung tinanong na yung question na yun, mali-mali yung nasagot ko, tapos utal-utal pa ako. Kaya, expected ko na hindi ako makakabasa. Kaya yun, hindi talaga ako nakabasa. Kaya, nung second time ko, ayun, nakabasa na ako. Basta, ayun na, doon tayo sasagot. Ang sasabihin nyo ay, kunyari, sasabihin nyo, I will be more energetic, fun, and engaging to my students. And, I will catch their attention by using props. Okay, for example, kaharap nyo yung interviewer nyo. Papakita nyo yung mga props na gagamitin nyo. I will use some props, stuffed toy, attractive stuffed toys. Then I will wear attractive headbands or caps so that my students will pay attention to me. Basta like that, gagawa kayo ng
gagawa kayo ng mga, basta mag-iisip kayo kung paano nyo siya ma-attract yung mga students. Tapos isipin nyo na lang, baby siya, o kaya batang kapatid nyo siya, o kaya pamangkin nyo na sinusubukan yung patawanin, kunin attention, ganun gawin nyo. Pakita kayo ng mga kahit anong toy, umiilaw. Gusto kahit anong umiilaw, mga may tunog. For example, look at this! This is my friend! Okay, ganito. Look at my dog. This is my friend. Her name is Doggy and he wants, and he wants to play with you. Okay, ganyan. O kaya, sabihin nyo, hi, I'm Monkey. What's your name? Do you want to play with me? Oh, like that, diba? Tapos sabihin nyo, kunyari, kung may ibang props kayo, sabihin nyo, hi, I'm Panda. If you will answer the question, I will give you a cupcake. Okay? Ganun, diba? Basta pakita nyo lang. Ganun, sabihin nyo. Kasi nung ginawa ko, nung tinanong ako, diba, through phone, hindi ko alam yung tanong. Tapos nung through Skype na, yun, pinakita ko talaga yung toy ko. Then sabihin ko, tapos sinabi ko na ganun. I will be fun, more engaging. Tapos, I will use attractive props yun. Tapos, nag-action ako sa kanila, ganito, ganyan. Tulad na sinabi ko. Tapos, sabi ko pa, I will be more patient and I will do my best. I will do my best to, sabi ko, I will do my best to teach my students or to, I will do my best to make my class fun and engaging. Basta yun na yung sinabi ko. Nakalimutan ko na kasi. Basta yun na yung tips ko kasi yun na may mga sinagot ko. Ayan. Tapos ano pa ba yung mga tanong nun? Wait. Ayun. Alala ko na. Tapos diba, kunyari nga, may sinabi mo na may baby ka, na may toddler, o kaya meron kang basta inaalagaan, ganun. Tatanungin sa'yo na paano yung baby, paano yung time mo, yun, na-explain mo sa kanila mabuti kung paano mo i-manage yung time mo. Kasi ako sinabi ko nga, tulad kanina, diba, na andyan naman si husband, tapos andyan naman parents namin to support. Tapos next, ayun nga, pagtapos nun, tatanungin kanila kung available ka bang magturo during 9 a.m. to 9 p.m. Ayun, tatanong sa'yo kung full. Yun. Tatanong sa'yo yun. Tapos, pwede naman syempre, sasagot ka ng oo. Kasi, syempre, interview yun, kailangan makonvince mo sila. Sagot ka lang ng oo. Oo, makakapagturo ka, ganun. Yes ka lang ng yes. Tapos, minsan tatanungin sa'yo yung mga gamit mo. Meron ka bang plain white background? May headset ka bang noise cancellation? May laptop ka bang ganyan? Meron ka bang, meron ka bang place para sa working station mo? Ganyan, tatanungin sa'yo yan. Sabi mo, oo, lahat. Yes. Tapos, may internet ka ba? Syempre, yes. Diba? Tapos, ano pa ba yun? Ayun na naman, tatanungin sa'yo. Tapos, pagtapos nun, kunyari, di ba nga, tinanong ka sa time mo kung makakapagturo ka ng 9 a.m. to 9 p.m. Tapos, ang balak mo, part-time lang to. Kasi lalo na ECQ, gusto mo part-time lang. Kahit na part-time lang, sabihin mo na yes. Kasi, pag nakapasok ka naman di naman na nila, yan, kung part-time o full-time ka. Kasi, ikaw yung may hawak ng oras mo, ikaw yung mag-open ng time mo, saka mag-close. Nasa sayo kung magtuturo ka lang sa umaga or kung magtuturo ka lang sa gabi. Okay? Basta during interview, yes ka lang ng yes. Saka kung may trabaho ka, huwag mo na lang sabihin na may iba kang trabaho. Sabihin mo na lang na, ito lang yung work mo na gusto na a-applyan mo. Ha? Para wala nang masyadong madaming tanong, di ba? Kasi, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, pag nakapasok na kayo, wala naman kayo magiging problema sa time kasi kayo naman yung magbubook ng classes niyo. Okay? Okay. So, now,
Next naman tayo, pagtapos nyo ng interview, nakabasa kayo ng interview, malalaman nyo naman yun kung nakabasa kayo o hindi. Kasi, makaka-receive kayo ng message through Skype or Gmail. Sabihin na, congratulations, Kemerut Keme, you passed the interview. Tapos, pagtapos ng interview, ang sunod ay technical check. Okay? So, yung technical check is, ano yan eh, tungkol naman yun sa mga equipment mo. Yan. Yung technical check na yun, tinatawag namin yun na, na PETIX mode. Alam niyo kung bakit? Kasi, wala naman kayo ibang gagawin dun, kundi, makinig lang dun sa, mag-technical check sa gamit mo, mag-yes or no ka lang. Ayun. Kasi, wait. Okay, so, ayun guys, ayun, siya ulit yung Skype ko para masabi ko sa kanyo kung ano yung meron sa technical check. Okay, dun sa technical check, ayun nga, diba, sabi ko, PETIX mode lang yan. Kasi, iti-check lang nila yung equipment nyo. Ayan. Tapos, yung technical check na to, 1 hour lang naman. Tapos, kailangan, complete yung requirements mo dito. Kasi, sa technical check, may nag-fail dito. Lalo na kung wala yung mga kailangan nila. Yan, kailangan mo nga, next step, kung napanood nyo yung unang video ko yun, sinabi ko na yung lahat yung mga requirements. Kasi yung mga check sa inyo, sa technical check. Ayun yung kailangan ng laptop, or desktop, tapos may camera, o kaya laptop na may HD webcam, yun. Tapos, dapat yung computer nyo, dapat yung internet nyo connected sa LAN cable. Directly to your router with a LAN cable. Tapos, ayan nga, meron kayong, earphone. Ayan, meron kayong earphone. Tapos, meron kayong white background. Tapos, yung light nyo, maganda, as in malinaw. Tapos, maayos yung working station nyo. Tapos, tawag dito, kung wala kayong headset, sabi ko nga, pwede kayong gumamit ng earphone muna, pansamantala, sa interview, saka sa mga technical check, saka sa mga training. Basta, sasabihin nyo, ipaprovide nyo siya as soon as possible, okay? Huwag kayong masyadong magiging, huwag nyo papakita sa interviewer, o kaya bawat step ng training nyo na parang hindi nyo kaya mag-provide kasi syempre baka ma-fail kayo, mag-fail kayo. Ayun, tapos ayun lang naman. Tapos may isasend kayo sa kanilang speed test. Bibigay naman yung link nila sa inyo. Ibibigay nila yung link sa inyo. Yung speed test na yun. Speed test ba? Speed test. Yung speed test na yun, i-check lang naman nila kung pasok yung Mbps mo, diba? Sabi ko naman, 3 Mbps above yung ina-accept nila. Tapos, ayun, pagtapos nun, ayun, mag-prepare kayo ng toys, props, kasi magkakaroon kayo ng picture taking. Okay. Tapos, ayun, wear professional attire. Tapos, be on time ng technical check nyo. Kasi, pag na-late kayo, hindi na kayo accept. Kaya, kayo malilate, ha? Tapos yun, kailangan quiet yung, yung working station nyo, okay? Sa bawat interview nyo, tandaan nyo, dapat wala silang maririnig na kahit ano. Dapat quiet lang, okay? Hanggat maaari. Pumunta muna kayo sa quiet place hanggang interview nyo pa, hanggat di pa kayo natatamkap, okay? Para makapasa kayo. Tapos ano pa ba? Ayun. Basta lahat naman ng process, isasend sa inyo detailed by detailed. Tama ba ako? Basta lahat ng details nandun. Wait. Pag nakapasa kayo sa interview, kailangan nyong magpasa ng wait. Ayun. Kailangan nyong magbasa ng valid ID, NBI clearance. Ayun, yung NBI clearance, so nag-apply ako, expire na NBI clearance ko kasi
sa last work ko pa yun, hindi ko na update. Tapos, ayun, pwede yung expired na, kasi inaalaw naman nila na after quarantine kayo maglakad. Kasi syempre, sarado naman talaga yung mga government, paano kayo makakapag, diba? Hindi naman nila pipilitin, mabait naman sila. Basta ipasa nyo lang yung NBI na kahit expired. Tapos, ang sunod naman nun, ayun, hingi sila ng diploma, college diploma. Tapos kung wala kayong college diploma katulad ko, kasi nga, nasa old school ko pa, hindi ko pa kinukuha. Ayun, pwede ang COE or Certificate of, COG. COE is a work. Certificate of Graduation. Ayun, pwede yung pakita. Tapos, ano pa ba? Ayun, tapos, nire-require kayo mag-open ng BPI account. Sa BPI account, nung araw na yun, wala akong BPI account kasi nga quarantine, walang mapag-open account, kaya accept nila ang PayPal. Ngayon, alam ko nag-a-accept na yung mga BPI kasi ako hindi ko pa natatry, pero nag-a-accept na yung mga ilang branches ng BPI na mag-open account. Yun, mag-open account na lang kayo. Kasi sa PayPal, guys, may may 4.4% silang interest bawas sa salon. Kasi nandun, may bawas. Laki, 100 plus. Kasi sa akin, grabe, 100 plus eh. Ayun. Basta tayo sa technical check. Pagtapos ng technical check, ayun guys, pagtapos ng technical check, ayun, orientation na. Alam ko yung orientation na yun, saglit lang eh. Kasi, ang gagawin nyo lang naman sa orientation is, yun, i-orient kayo, syempre. Ay, sasabihin sa inyo lahat ng mga katanungan nyo na tinatanong nyo sa akin, yung sahod, ano ba yung mga sabihin dito? Wait. Ayun, basta guys, hindi ko na masyadong maalala, sorry. Basta alam ko doon sa orientation, i-orient lang naman kayo about sa company. Tapos, may ipapasin sa inyong audio. Audio, video recording nyo. Basta meron naman yung meron yung kopyahan kung ano yung sasabihin nyo sa audio recording nyo. Tapos, ibibigay yung teachers ninyo. Alam, yun ang pagkakalala ko, yun yung ibibigay sa inyo. Tapos, pagtapos nun, ng pre-orientation, ayan na, training nyo na. Tapos, yung sa training na yun, maglalast yun ng 6 to 7 hours. Kaya, dapat prepared kayo. Mahaba talaga yun. Sobrang haba. Taning! Sobrang haba nun, guys. Kaya, kailangan nyo ng pasensya, saka kailangan nyo kailangan yung mag-prepare. Dapat di kayo gutom. Kumain dapat kayo kasi nakakangawit yung sapit. Medyo maboboard ka, pero kailangan mong makinig. Tapos kailangan mong makinig. Ano ba sabi ko? Kailangan mong makinig. Kasi pagtapos ng training na yun, kinabukasan, demo nyo na. O kaya minsan, pagtapos ng 7 hours na training nyo, sa gabi, kunyari, umaga ka nag-training, 7 hours, tapos sa gabi, demo class muna, demo lesson to demo class nyo na with Chinese evaluator. Alam nyo guys, sa mga training, sa mga interview, Filipino yung mga nakakausap nyo. Kaya medyo makakampante kang kausapin sila. Pero, pagdating na ng demo class, sinasabi ko sa inyo, Chinese evaluator na yung makakausap niyo. Mas nakakakaba. Kasi syempre, Chinese yun eh. Syempre, sila talaga yung, magde-decide kung makakapasa kayo o hindi. Sila yung magde-judge sa inyo, evaluator na, diba? Sila yung magde-judge sa inyo kung magiging part kayo ng company, sa kung magiging, kayo, online English teacher sa company nila. Kaya kailangan makinig kayo dun sa training, mag-take down notes kayo, tapos mag-practice na kayo. Lahat ng papagawa sa inyo ng trainer nyo, gawin nyo, yung maging jolly, maging fun, yung
Roleplay, mag-act ng student, mag-act ng teacher, mag-act as teacher, gawin nyo. Para pagdating ng demo class nyo, ayun, makapasa kayo. Kasi guys, ako, nung nag-demo class ako, during training ko, kasi bago ka makapunta pala sa demo class, magte-demo class ka dun sa trainer mo, tapos, kailangan makapasa ka dun. Kasi kung hindi, may possibility na ma-decline yung application mo. Pero, meron kasi mababait na trainer, nabibigyan ka ng second chance, a-attend ka ng training ulit nila, parang lang yun, review, kasi yung 3 hours lang, tapos, pagtapos nun, demo class. Ayun. Kasi ako katulad ko, nung unang training ko, tas nag-demo class ako dun sa trainer ko, hindi talaga ako nakapasa. Kasi, alam mo yun, kulang ako sa energy. Halata naman, diba, napakatamlay ko. Pagsalita, medyo may bebe. Ginagawa mo! Bebe. Kaya rito, sa pag-online teaching ko, medyo naano ko yung pagiging mahihayin ko, yung pagiging mahina yung boses ko. Ayun, medyo nagkaroon ako ng confidence. Okay? Tapos, ayun, nagkakaroon tuloy ng mannerism na okay. Kasi doon sa klase ko, lagi ako nagsasabi ng okay. Okay, do you understand? Okay, let's go to the next page. Oo, mga ganun. Parang timang. Tapos, ayun nga. Nasa na ba tayo? Ayun, di ba nga, sabi ko sa inyo, kung hanggat maaari, galingin nyo sa unang training nyo, tapos sa unang demo class sa trainer nyo. Kasi, pag hindi nga, mag-training na naman kayo ng 3 hours, di ba? Kasi ako nun talagang naglugmok ako nun kasi hindi ako nakabasa. Kasi nga, sa internet ko, sabi nila, stop na yung video ko, kaya, yun, umulit talaga ako. Tapos yun, talagang nung second time ko, talagang, ginawa ko na yung best ko. Todo na, girl. Alam mo yun, todo na. Todo smile na, todo, effort na, lahat na, to the max. Diba? Lahat ng pwede mong i-reward, binigay ko na, yung star ko, yung yung mga sulat-sulat. Good job, awesome! Let's go to the next page! Let's run to the next page! Like that. Basta ganun, kailangan yung naging energetic. Okay, diba? Ayan, diba sabi ko sa'yo, okay ako na okay. Ayun nga, pagtapos nyo nun, yun, nakapasa na kayo sa training, diba? Ayun na, demo class na kayo sa Chinese Evaluator. Ayun, sinasabi ko sa inyo, guys, nakakawa ba talaga yung Chinese Evaluator? Kasi Chinese yun. Sa akin nga, babae yun, yung Chinese Evaluator na yun, eh. Tapos, basta, kailangan, mapasa nyo siya. Kasi ang tip lang naman doon, yung mga pinag-aralan mo sa training nyo, isaksak mo sa utak mo. Okay? Saksak mo lang sa utak mo lahat ng mga steps, ha? Kasi lahat naman sa training, lahat na doon, kaya may training, diba? Kasi para, alam mo na yung step by step kung paano ka magtuturo. So, magbigay ako ng tip, kunyari, ayun, kailangan mo introduce yourself mo. Hi! My name, my name is Teacher Ira Walton. Tapos sabihin mo, saan company kayo? Tapos nun, what is your name? Ayun, tas importante doon, guys, sa training na yun, kailangan meron kayong TPR. Alam niyo ba yung TPR? Ayun, guys, yung meaning ng TPR, chinek ko pa dito sa notes ko. Ang teacher, di alam na. Yan, meaning ng TPR is Total Physical Response. Okay? Or in short, gestures. Okay? For example, what is your name? Okay, so, ayun nga, TPR, gumagamit ka ng mga gestures. Kunyari, what? Tapos, tinatanong mo kung anong pangalan niya. Ibig sabihin, nag-aantay ka ng sagot. What is your name? Another example is, what can you see in the picture? Okay, so itong kamay na to, ibig sabihin na to, gesture to, diba? Ibig sabihin na to, pinapakita mo sa student. Kung, kung ano yung nakikita niya, it means to see or to look. Ganun. What? Picture. Tapos, ano pa ba? Circle. Can you circle the parrot? Can you circle the bird?
Ganun. Ayun nga, Ginagawa mo. tapos na tayo dun, diba? Yan. What is your name? Kunya, sumagot na yung student. How are you today? O kaya, how old are you now? Laging may ganyan. Kada salita mo, gaganyan kayo. Tapos may ganyan. Tapos, kung may gusto kayong paano sa kanila, lagi kayong gagamit ng ganito. Basta importante yung mga gestures, guys. Matututunan nyo yan, saka masasanay din kayo. Lalo na kung magti-training kayo. Tapos, ano pa ba? Tapos, ayun nga, nagbigay naman ako ng tip eh. Kunwari, student mo, di ba, ayaw makinig sa'yo. Hindi ko muna tuturo ngayon kasi, di ba yung video na to, pati, sa pag-a-apply pa to eh. Basta ituturo naman sa inyo lahat ng tips, okay? Basta importante lang naman dun, gumamit kayo ng props, mag-gesture kayo ng tips para makapasa kayo sa demo class. Tapos, maging fun and engaging lang kayo, guys, okay? Basta kaya nyo yan, gawa kayo ng mga, mga reward, tas ng mga toy nyo, dapat nakaka-attract sa kanila. Tas maging patience lang kayo. Kasi, kunyari, minsan kasi sa demo class yung student din nakikinig, tapos ang kulit-kulit, mag-a-act sila ng gano'n. Tapos, syempre, ikaw teacher, dapat alam mo kung anong gagawin. Maging patient ka lang, ha? Okay? Tapos, don't forget to always show your beautiful smile. Kahit na inis ka na student mo, smile. Kahit pagod ka na, smile. Okay? Okay. Tapos yun, guys. Tapos yun, di ba, pag nakabasa ka sa demo class, sasabihin naman sa'yo ng Chinese evaluator yun. Minsan kasi sinasabi agad, yung iba naman ini-email. Pero yung sa akin, kasi during demo class, diba, nag-demo class ka na sa Chinese evaluator, sasabihin nila sa'yo yung feedback nila sa'yo. Diba? I like your ganito, ganyan. Tapos, please improve your ganito, ganyan, ganyan. Tapos, ayun, sasabihin sa'yo, congratulations. Yan. Diba? Tapos, may message ka nila. Tapos, pagtapos nun, ayun na. Teacher ka na, tapos may mga fill upan ka ng may fill upan ka ng kontrata, tapos papasa mo na yung mga requirements mo. Diba? Tapos pagtapos nun na isang araw na yun, kinabukasan, start ka na. Diba, guys? Ganun lang, guys. Mahirap siya, pero wala namang mahirap kung gugustuhin. Diba? Tapos, ayun, guys, kung nagtatanong kayo sa sahod, ayun nga, tinatanong yung sahod, diba? Ito, nagiging honest ako sa company na pinagtrabahoan ko, ang starting ko, 54 per 25 minutes. So, kung i-add mo yun, kung pagsamahin mo yun sa isang oras, 108 per hour. 108 pesos per hour. Tapos, ayun nga, tumataas po siya monthly or depende sa performance mo. Minsan, nagiging 67 per hour siya. 67 per 25 minutes. So, syempre, pag inad mo yun, medyo malaki na rin, diba? Mag-inerte ka pa ba? Syempre, 25 minutes o meron ka ng 50 pesos or 60 pesos, diba? Malaking tulong na rin yun sa inyo. Kasi, kung madami ka na mga estudyante, diba? Malaki na rin nun. Saka kung first time mong mag-online English teacher, huwag muna tayo magpa-choose sa mga malalaking sahod, diba? Kasi, kung first time ka palang online English teacher, kailangan mo munang magkaroon ng experience, okay? Kaya, minsan, hindi ko sinasabi yung sahod sa mga nagtatanong sa akin. Kasi, parang feeling ko kasi pag nalaman nila yung ganun lang yung sahod, parang ayaw na nila mag-try. Kasi, nag-expect sila na parang mas mataas. Kaya ang sinasabi ko sa kanila, wag muna kayong may expect ng mataas sa sahod, lalo na kung nag-umpisa pa lang kayo. Kasi, yun nga guys, sabi ko, diba, experience, kailangan nyo muna ng experience. Saka na kayo mag-demand kung may experience na kayo, diba? Kasi depende naman sa inyo, sa pangangailangan nyo. Kasi ako, ayun, taste muna, accept. Kasi, maganda naman talaga siya, nakakatulong talaga siya, kasi kahit pa nakakaipon ka, diba? Saka, totoo yung sinasabi nila na 200 per hour. Totoo yun. Lalo na kung magtatanggal ka sa company, 200 plus per hour. Totoo yun. Sasahod ka ng mga
80K, ng mga 40, 50. Totoo yun kung maging masipag ka lang. Talaga. Tapos, kakaririn mo yung pagtuturo. Sa sahod ka talaga ng ganun. Promise. Kasi, basta kailangan mo lang ng tiyaga, pasensya, tapos, kailangan mo ng willingness na gawin tong trabaho na to. Kasi, kung part-time ka lang, di naman magka-part-time ka lang, yun, okay na yung sahod na, pang starting na sahod, pwede na yun sa'yo kung nagpa-part-time ka lang naman. Pero kung gusto mo talaga yung pang nakakabuhay ng pamilya, sobra, ayun. Pwede ka na mag-apply sa iba kasi madami mo tumatanggap eh. Pero kung yun nga, kung starting ka pa lang talaga, di mo muna ng experience. Okay? Kailangan natin ng experience para syempre, para mas matuto tayo. Tapos, syempre, di ba? Pag may experience na tayo, pwede na tayo mag-apply sa mas malalaki pang company, di ba? Ano pa ba share ko sa inyo? Ayun, yung sahod ganun. Makakabuhay naman siya ng pamilya. Makakabuhay siya. Saka nakakaipon ka rin. Saka, ito, hindi ko itong mabitaw-bitawan itong trabaho na ito. Kasi, ito yung unang-una kong, naging online English. Ito yung una-una kong trabaho. Or, ito yung kauna-unang company naging online English teacher ako. Madami talagang company na mas maganda, mas mataas, ang sahod, pero kung umpisa ka pa lang talaga, kailangan mo ng experience. Kasi sa mga matataas na sahod, kailangan nila yung may mga experience na yung well experienced na yun. Ang dami ng experience, kaya na i-handle lahat, mga klase ng estudyante, kaya rin ang ituro lahat ng mga lesson. Kasi alam nyo, meron kasi mga lesson na sobrang lalim. Akala mo, madali lang, pero mahirap pala. Kasi sa mga tinuturuan ko, meron mga lesson na, alam mo yun, ang lalim. Kaya kailangan habang nagtuturo ka, tapos di mo alam yun, kailangan mong i-search. Diba? Kailangan mong ma-deliver ng maayos, lalo na kung kausap mo, mas adult pa sa'yo. Kasi ganun ginagawa ko eh. At least, diba, nagtuturo ka, tinuturuan mo sila, at the same time, natututo ka din. Yun yun. Kaya, payo ko lang, experience muna. Mag-gain muna tayo ng experience. Huwag muna tayo expect ng higher. Tapos, ayun, next naman, at tinatanong niyo kung ilang oras ako nagtuturo. Ako, ilang oras nga ba? Ako kasi, dito kasi, hawak ko yung time ko. Ako yung nagpa-plot ng schedule ko. Basta depende sa akin. Kung kunyari, mag-skip ako ng, 11 to 1, tapos mag-skip ako ng 2 to 4, o kaya 3 to 4, kasi, minsan, nagbubukas ako 11 to 1, or to 2, tapos kino-close ko siya ng 2 to 4, kasi minsan, umiidlip ako, kaya syempre, kailangan ko rin ng baby time sa baby ko, diba? Kasi, oras na rin ako gumigising eh. Kasi, napupuwet ako sa papam, kasi ganun talagang mami, diba? Basta ganun. Hawak niyo yung oras niya dito. Saka, nasa sa inyo kung ilang oras kayo nagtuturo. Kasi ako kadalasan mas madami yan. Turo ko sa gabi. Tapos, pag during weekends, kasi malakas ang bookings pag weekends, madaming students pag weekends. Oh, grabe. Doon ako nagmo-morning to night. Kaya, doon pa lang sa Saturday, Sunday pa lang, nako, pwede ka nang kumita ng 2K, 2 araw lang, sinasabi ko sa inyo. Basta masipag lang kayo, tapos, alam nyo yun, tapos, para magkaroon kayo ng madaming students, kailangan, pag magkakaroon kayo ng students, ibigay nyo yung best nyo na makuha yung loob niya, na para pag nagustuhan nila kayo, magiging regular students nyo sila, tapos lagi silang magbubook sa inyo. Saka iwasan yung mga complain, iwasan nyo yung mga, late, tapos yung mga absent, kasi, may, dun eh, basta matututunan nyo naman lahat, malalaman nyo lahat, okay, malalaman nyo yung lahat. Tapos, pa ba, mga kadalasan tinatanong nyo, ayun, naalala ko, nagtanong sa akin kung nakaka-stress ba yung pagtuturo. Oo, nakaka-stress siya, lalo na kung, kasi may students ka talagang pasaway, nakaka-stress yun, pero kailangan mong i-handle, tas kailangan mong ngumiti pa rin. Saka,
nakaka-stress yun kung kunyari pagod ka, tapos nagtuturo ka pa, yun, nakaka-stress talaga yun. Tapos wala ka sa mood, nakaka-stress talaga yun. Pero, kung ano ka, kung tawag dito, kung nasa mood ka naman, tapos okay yung mga student mo, tapos kaya mo na i-handle yung stress, lahat, hindi mo mararamdaman yung stress. Ma-enjoy mo pa siya, lalo na kung meron ka mga estudyanteng mababait, diba? Tapos, ang daling turuan yun. Basta kasi madami kang mamimit na estudyante, iba-iba ng ugali. Yan, masaya. Lalo na kung maging close mo siya, tapos makakatawanan mo siya, makakapagkwentuhan pa kayo, may enjoy mo rin pagtuturo. Saka mahirap siya bitawan pag nasimulan mo na. Lalo na kung napamahal yung mga estudyante sa'yo. Alam mo yun, hindi ko pinangarap maging teacher, pero ganun pala yung feeling. Kahit na hindi ka nag-aral na maging teacher, kaya hindi mo pinangarap maging teacher. Pag na-experience mo palang magturo, ganun yung mararamdaman mo. Mapapalapit ka talaga sa mga estudyante mo. Tapos yun, next is, ano nga ba yung tinuturuan ko? Ang tinuturuan ko po ay Chinese students, okay? Tapos, iba-iba. May bata, may matanda, mayroong baby. Alam nyo yan, guys. Meron talagang, minsan may experience kayong estudyante, 4 years old or month old pa lang, tinuturuan nyo na. So, iba talaga ganun. Tapos, ako, na-experience na ako ng, ay, nako, ang kulit. Batang-bata pa. Nako, kaya kailangan mong maging clown. Magkaroon ng, magpakita ng kung ano-ano mga toy. Tapos, meron ng matanda na kailangan, mas ma-explain mo sa kanila maigi yung lesson, kasi syempre mas ahead sila sa iyo. Mas mataas yung expectation nila ng pagtuturo. Diba? Ano pa ba? Mga tanong nyo? Ayun, tinatanong nyo kung pwede siya sa phone. Hindi po siya pwede sa phone, sa laptop lang talaga. Pero may mga ESL company na tumatanggap ng phone. Decision na lang, guys. Tapos, ano pa ba? Ayun nga, kung part-time kayo, pwede kayong mag-book sa gabi lang or kahit anong gusto nyong time lang. Kunyari, kung may work kayong iba, pwede kayong mag-book ng klase nyo kung anong time lang kayo available, okay? Basta kailangan ma-reach nyo lang yung open slot na nire-required nila. Marireach nyo yung required na yun kasi, lang naman, kunyari, 60 slots per cut-off. Marireach nyo yun kasi, kunyari, 5 book class lang kayo per day, kaya 10, ayun, marireach nyo yun, guys. 3, marireach nyo yun. Ako nga, minsan, 2 to 3 lang nare-reach ko yung 60 class per cut-off kasi basta malalaman yung support, talang hirap explain. Basta, ayun guys, ano pa ba mga tinatanong nyo sa akin? Ayun, kailangan ba na experience? Wala. Hindi nila need ng experience. Kung wala kang experience, okay lang. Kung wala kang certificate na hinihingi nila sa basta yung TESOL na sinasabi ko, tail, okay lang kasi libre yun. Basta sasagutan nyo lang yun. Tapos, kailangan na mapasa. Mas hindi nila required ng experience kasi iti-training naman nila kayo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, diba? Maganda rin tong na to. Company na to kasi dito matitrain ka. Parang dito na yung parang dito ka na matitrain, dito ka na magsisimula. Dito mo na matututunan lahat, may enhance lahat ng dapat meron ka sa pagiging teacher o English teacher. Tapos, ano pa ba? Kung sa sahod naman, 2 times, amat naman sa sahod, 15.30. Ayan. Tapos, ayun guys, wala naman na akong maalala na tanong kasi lang may kadalasan na tinatanong sa akin. So, yun, sagot ko na guys. At kung may mga katanungan pa kayo, message lang kayo. Okay? Yun, wala naman na. Tapos, yun guys, last na payo ko lang is kung mag-a-apply kayo, huwag kayong kabahan. Give your best. Magpakatotoo lang kayo. Tapos, lakas ng loob. Positive mind lang. Tapos, basta, yun nga sabi ko, huwag kayong mag-expect agad ng mataas na sweldo or mataas. Kung ano man ina-expect nyo kung first time nyo pa lang. Kasi lahat naman ng tao nag-umpisa sa mababa, diba?
saka na kayo mag-expect ng mataas. Pag, ayun, may experience na. Diba? So, ano pa ba? Ayun, kung di kayo makapasa pala, kunyari di kayo makapasa, magre-reapply kayo. Magre-reapply kayo after 3 months or 6 months ata yun. Kunyari, hindi kayo makapasa dito, o kaya hindi kayo makapasa sa ESL company na applyan nyo, apply na lang kayo sa iba. Kasi madami pang company, hindi lang to guys, okay? Kasi basta to, sa akin company to, para sa akin, okay naman siya. Basta, ang lang dito, kailangan maging responsible ka sa oras mo. Kung gusto mo magtagal sa company na to, kailangan responsible ka sa oras mo. Okay? Ayun. Ayun, wala naman ako sasabihin. Basta yun, kung may tanong lang kayo, message lang kayo sa akin. Or, kung gusto niyo pa ng kahit anong help para, kaya suggestion, ganun, message nyo lang ako, kaya comment down below. Okay, so yun guys, thanks for watching. Hanggang dito na lang yung video ko. Tatry ko mag-video next video. Ano daw? Tatry ko sa next video ko, example ng demo class. Demo class, ganun. Kunyari, siguro susunod na video ko, papakita ko yung sample video ng pagtuturo. Diba? Tips na rin yun, diba? Malay, makatulong sa inyo. Ayun guys. Yun na yun guys. Sige. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Bye! Tama na yan. Ginagawa mo.